Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Mga naghahain ng Certificate of Candidacy, matumal pa. Aabot pa lang sa higit 4,000 ayon sa Commission on Elections. Bagyong Julian, muling pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatahaki naman ang Taiwan. Bulkang Taal, kalmado na matapos ang Freato Magmatic Eruption. Pero posibleng maulit ayon sa FIVOX. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng 2 lalaki natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Bataan at Zambales. Sa MBC TV Sports, University of the Philippines tinalo ang Uste para manatiling undefeated. At sa Showbiz Spotted, Jackie Chan nawalan ng malay sa gitna ng isang fight scene sa pelikula. Ang kanyang kalagayan, alamin. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasalukuyan pang tahimik at mababa pa ang bilang ng mga nagpapasa ng kani-kanilang Certificates of Candidacy sa bansa sa unang 3 araw ng filing. Ito ang inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chair Attorney George Garcia at sinabing inaasahan na last minute pa dadagsain ang tanggapan ng COMELEC ng mga kakandidatong magpa-file ng COCs. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. As of October 2, 2024, 4,407 pa lamang ang naghahain ng kani-kanilang mga Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, kakaunti pa lamang ang nabanggit na bilang at kasalukuyan pang tahimik ang lagay ng COC filing sa bansa. Inaasahan aniyang last minute pa dadagsain ang tanggapan ng COMELEC ng mga kakandidato sa eleksyon. Paliwanag ni Garcia, nagpapakiramdaman pa ang mga kandidato kung sino-sino ang kanilang mga makakalaban. May kani-kanya rin kasi silang estratehiya at mga paniniwala tulad ng feng shui, kaya namimili rin sila ng araw kung kailan sila magpa-file ng COC. Samantala tungkol naman sa kalagayan ng dating alkalde ng Bamban-Tarlac na si Alice Guo, sinabi ni Garcia na tatanggapin pa rin nila kung maghahain siya ng COC para sa mayoralty race sa Bamban. Pero paglilinaw ni Garcia, hindi ibig sabihin nito ay makakatakbo agad si Guo sa pagka-alkalde. Ang tanong lamang ay yan ba ay pagbibigyan na makatakbo? Ibang usapan po yun, Sir Lakay. Kung makakatakbo, yan po hindi natin sasagutin muna sapagkat depende, number 1, may magpapile ba ng kaso laban sa kanya ng disqualification, cancellation ng candidacy, o yung denial of due course ng candidacy na tinatawag. O number 2, ay meron bang desisyon, halimbawa ang Office of the Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office ang isang kandidato. O minsan naman po ay nadideklara namin na nuisance candidate o panggulo lamang yung isang kandidato. So again, ang katanungan, makakapag-file ba siya? Wala pong problema kung siya ay may dalang forma ng Certificate of Candidacy, tatanggapin po namin yan. Kung siya ay makakatakbo, hindi ko po muna masasagot yan, Sir Lakay. 2 linggo matapos ang huling araw ng filing ng COC sa October 8, sinabi ni Garcia na maglalabas sila ng resolusyon na nagsasabi kung sino ang mga lehitimong kandidato para sa eleksyon at kung sino ang mga idedeklarang nuisance candidate o mga panggulo lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang paghahain ng Certificates of Candidacies ng mga kandidato sa pagkasenador at mga party list na ngayon nasa ikatlo o ika-4 na araw na. Ang iba pang detalye atid sa atin live ni Boy Gonzales. Boy, natuloy ba ang paghahain ng COC ni Doc Willie Ong sa pamamagitan ng kanyang asawa? Yung naging emotional nga si Doc Lisa Ong.
na mag-aay ng certificate of candidacy para sa kanyang asawang si Doc Willie Ong na kakandidato sa pagka-senador sa 2025 midterm election. Si Doc Willie na nasa Singapore pa rin ngayon at nagpapagamot dahil sa sakit. Kasama ni Doc Lisa ang mga kinatawan ng partido ni Doc Willie na Aksyon Demokratiko. Umabot naman sa 10 aspirante ang nakapag-aay na ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. 4 sa party list group ang nakapag-aay na ng kanilang certificate kung saan 6 ang nagpasa ng COC. Nagpasa na rin ang kanilang sertifikasyon ang FPJ Panday Bayanihan Party List sa pangunguna ni Brian Po, kasama ang kanyang ina na Senadora Grace Po. Sabay-sabay naman nag-aay ng kanilang COC, Senadora Bato de la Rosa, Senador Bongo at Agdo na si Philip Salvador. Kasama nila dito si Robin Padilla. Sa kasalukuyan ay nasa 30 aspirante na sa pagka-senador ang nagbasa ng COC habang 30 ang sa party list. Sa nabanggit na bilang ng tatakbo sa pagka-senador, 21 sa kanila ay pawang walang partido o independent. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, nagulat ng live sa Tent City sa The Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Kasulukuyan na umanong nasa strategizing days kung tawagin ang paghahain ng COCs ng mga kandidato para sa 2025 elections. Ayon sa isang opisyal ng COMELEC, diskarte umanito ng ilang kandidato habang nakikiramdam sa mga katunggali o di kaya naman ang ilan ay may paniniwala na swerte ang numerong 8 na huling araw ng filing. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Pumasok na sa strategizing days kung tawagin ang panahon ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC NCR Assistant Regional Director Attorney Jovi Balangkit, inaasahan ng mas kakaunti ang magpo-file ng Certificate of Candidacy simula ngayong 3 araw. Karaniwan kasi umanong bahagi ng diskarte ng ilang kandidato ang magparamdam sa last day of filing habang nakikiramdam naman sa kanilang mga katunggali. Ilan din umano sa mga politiko ang naniniwala sa mga pamahiin gaya ng pagiging swerte ng numerong 8, kaya posibleng magtungo sila sa COMELEC NCR sa October 8. After the Big Bang on the first day, because of some superstitious belief by some, no? The second day, the third day, minsan hindi talaga ganyan boom yan. Then it will rise again in the next few days, no? So tomorrow and the next days normally are the strategizing days. Umaabot na sa 21 ang bilang ng mga nagtutungo sa COMELEC NCR para mag-file ng COC sa pagka-kongresista. Pagtayo ni Balangkit, maaaring umabot sa halos 200 ang bilang ng mga kandidato sa 35 distrito sa Kamaynilaan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalmado naman ang Bulkang Taal sa Batangas. Yan po'y matapos magkaroon ng phreatomagmatic eruption kahapon ng hapon. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, clear na ang Taal Volcano ngayong Huwebes ng umaga. Pero bahagya lang umano itong nagbuga, pero ligtas para sa mga turistang gustong bumisita sa Tagaytay na malapit lang o sightseeing lang sa Bulkang Taal. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, umaabot sa higit 2,400 metro ang ibinuga nitong plume na dinala ng hangin sa hilagang silangan ng Batangas. Nagbabala naman si Bacolcol na masusundan pa ang nasabing pagsabog, kaya pinayuhan nito ang mga residente na maging alerto at mapagbantay. Yes, pwede po anytime, kahit at alert level 0, pwede naman po magkaroon ng phreatic eruption. Kaya po ang advice natin sa ating mga kababayan, huwag po pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi po that's a permanent danger zone.
Nag-iwan ng hindi bababa sa 2 patay ang bagyong Julian sa pananalasa nito sa Northern Luzon. Sa datos ng NDRRMC, galing Ilocos Region at Cordillera ang mga napaulat na nasawi. Bukod pa ito sa 8 nawawalang naitala sa Cordillera Administrative Region. Ngayong ding araw na ito, palipad na patungong Batanes si Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno para pangunahan ang relief operations ng gobyerno. Kasama sa ipagkakaloob ang food packs mula DSWD, shelter repair kits, tarpaulins at generator set mula sa OCD. Pilipinas, formal na nga nagbabalik bansa ang bagyong Julian matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility alas 8 kaninang umaga. Huli itong namataan sa 245 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas na 120 kilometers per hour at mabagal na kumikilos sa direksyong east-northeast. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng mag-landfall ito sa southwest portion ng Taiwan either ngayong tanghali o mamayang hapon. Ito rin na magiging hudyat para tuluyan pa itong humina dahil ang bahagi po ito ng Taiwan ay bulubundukin na sasabayan din ng malamig na hangin. Within the next 24 to 36 hours, tinataya na magiging mabilis ang pag-downgrade ng bagyo sa tropical storm at low pressure area categories. Bago ito tuluyang lumabas ng PAR, bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Sa katunayan, inaasang ma-overpower na ito ng umiiral na high pressure area o HPA sa mainland China. At kapag sinabi pong may HPA, ibig sabihin ay kalmado ang hangin at walang nabubuong kaulapan. Therefore, maaliwalas ang panahon. Pero sa ngayon, bagamat wala ng direktang epekto sa bansa ay pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan sa Itbayat, Batanes dahil nakataas pa rin doon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Samantala, bumubugso naman ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hati nito ang mainit at tanghali pero asahan din ang mataas na tsansa ng ulan lalo na sa Caraga, Davao at Sorsogon kung saan magiging halos magdamag ang mga pag-ulan ngayong araw. Habang dito sa Metro Manila at Southern Luzon, magiging makulimlim ang panahon. Bukas naman hanggang sa weekend, magpaparamdam naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang magdadala ng mga pagulan sa Bicol at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Magbaon po palagi ng payong bilang pananggalang sa biglaang pagbuhos ng ulan sa mga nasabing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nananatili pa ring perfect ang record ng University of the Philippines sa first round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Yan ay matapos itong talunin ng UST sa naging laban nila kagabi. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Nananatiling undefeated ang University of the Philippines sa first round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Matapos nitong duminahin ang University of Santo Tomas with 81-70 final score. Isang powerful fourth quarter ang ipinakita ng Fighting Maroons dahil sa impressive team effort mula kina Janjan Felicilda, Francis Lopez at Harold Alarcon, leading to an 11-0 run. Sa kabila ng absence ni UP star JT Kagulangan, nag-step up para sa team si Alarcon with 16 points, habang 15 markers naman ang naitala ni Lopez on top of 6 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 2 blocks. Hindi rin nagpoli sa scoring si Terence Fertea, adding 11 points, and Jerry Abadiano with 10 points. Susubukan ng UP na makompleto ang kanilang perfect first-round sweep sa paparating na finals rematch kontra De La Salle University, habang makakaharap naman ng UST ang Far Eastern University para makabawi sa kasalukuyang 3-3 record. Sa kasalukuyang standing, nangunguna ang UP with clean 6-0 record, na sinundan naman ng defending champions La Salle with 5-1. Sa aming pagbabalik, GAP Chief Cynthia Carrion, kumpiyansa na may pagpapatuloy ang tagumpay ng gymnastics sa Pilipinas. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Dating Senador Antonio Trillanes, nag-file na ng COC sa pagka-mayor ng Caloocan. Ethics complaint laban kay Congressman Wilbert Lee, itutuloy ng isang kongresista.
Sa NBC TV Sports, GAP Chief Cynthia Carrion, kumpiyansang may pagpapatuloy ang tagumpay ng Philippine Gymnastics. At sa Showbiz Spotted, Horizon, may ire-release na bagong kanta kasabay ng kanilang second solo concert sa November 3. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kaugnay pa rin ng filing ng Certificates of Candidacy sa iba't ibang COMELEC filing centers, naghain na rin ng kandidatura si dating Senador Antonio Trillanes sa pagkaalkalde sa Caloocan City. Pakinggan natin ang detalye sa live report ni Edwin Duque. Edwin, ibig sabihin ba nito makakaharap ni dating Senador Antonio Trillanes si incumbent Caloocan Mayor Along Malapitan? You will formal nagkahit nga na kanyang OCC at ating Senador Antonio Trillanes bilang pagka-mayor ng Caloocan. Pasado alas 10 na umaga, nagpagkahin ito sa COMELEC kasama ang kanyang buong mate o teammate na si Vice Mayor, yung tinatakbo pinaka-Vice Mayor niya, si Councilor PG Malonzo. At mga konselor na ang ilan dito ay dati na rin nakaupo sa konseho ng Caloocan. Wala siyang kasamang congressman sa kanyang ticket na napabalita dati na si dating congressman na Igay Irese. Pero bigla ito nga nagbago at kanina sabi nga ay wala silang magiging congressman sa team. Nauna na mag-file ng COC kahapon si Congressman Mayor Along Malapitan na sinamahan din ang kanyang ama si Congressman Oka Malapitan at pungkol siya ng Caloocan. Kakaunti lang yung nagpungo kanina sa COMELEC na taga-suporta nitong si Trillanes. Kumpara naman kahapon, kaya Malapitan na halos mapuno ang COMELEC at labas ito na nagpakita ng suporta sa kanyang patuloy na pagtakbo bilang mayor ng Caloocan. Para sa NBC TV Network News, ang dito kinagulat sa oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa COMELEC office sa Caloocan, nagbabalita Edwin Duque. Samantala, nakatakda namang magsampa ng kasong ethics complaint sina BHW Party List Representative Angelica Natasha Co at Marikina City Representative Stella Kimbo kay Congressman Wilbert Lee. Ito ay matapos na manduro at manugod umano si Lee sa dalawang mambabata sa kalagitnaan ng deliberasyon ng panukalang budget ng Department of Health noong nakaraang linggo. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Pinagduduro umano ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sina BHW Party List Representative Angelica Natasha Co at Marikina City Representative Stella Kimbo sa plenaryo noong September 25 sa deliberasyon ng panukalang budget ng Department of Health. Ayon kay Co, hindi nakuna ng kamera ang panuduro sa kanila ni Lee. Dalang nakuhanan lamang ng kamera ay ang pangaagaw nito ng mikropono kay Northern Samar Representative Paul Dasa habang nasa gitna ng interpelasyon. Si Co ang sponsor ng budget ng DOH at si Iloilo Representative Janet Garin ang majority floor leader. Nagbabala umano si Lee na kung hindi siya pagsasalitain, siya ay manggugulo pero paliwanag ni Co na kapag interpellate na si Lee noong September 23 sa budget hearing ng DOH. Kwento ni Co, pagkatapos silang duruduruin, lumapit pa ito sa kanila kay umatras si Kimbo at nagpunta sa kanyang likuran. Matapos ang interpellation, nakita na pinaligiran ng mga kongresista sina Co at Kimbo na pareho ng umiiyak. Nang magsalita na si House Speaker Martin Romualdez dahil naipasa na ang 2025 budget, nagpunta si Co sa lounge para kalmahin ang sarili at doon na siya nahimatay. Ilang araw nang nakalipas ang insidente pero ni text o tawag para magsorry ay hindi ginawa ni Lee. Sabi ni Co sa mga social media platform gaya ng Facebook at TikTok, ginawa paan niya ni Lee na katatawanan ng nangyari at sila pang dalawa ni Kimbo ang pinalalabas na may kasalanan. Inihahanda rin Co ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Congressman Wilbert Lee. Para sa NBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, iba-block ng pamahalaan ang mga Foreign Digital Service Providers o DSPs na hindi magbabayad ng kanilang Value Added Tax o VAT. Ito'y kasunod ng formal na paglagda kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa RA 12023 na nagpapataw ng tax sa mga foreign DSP. Sa ilalim rin ng batas, inaasahan ng dagdag na kita ng bansa na gagamitin sa iba't ibang infrastructure projects. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Asahan na ang mas malaking kita para sa gobyerno sa susunod na 5 taon. Ito'y sa bisa ng Republic Act 12023 na nagpapataw ng Value Added Tax o VAT sa Foreign Digital Service Providers o DSPs, batas na pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito ang mga sikat na streaming platforms tulad ng Netflix, Disney Plus at HBO. Sa panayam sa DZRH, pinawi ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang agam-agam ng publiko dahil sa posibleng idulot nitong taas singil sa mga DSP. Itong VAT on digital service provider na ito, hindi naman ito bagong uri talaga ng tax measure. Itong buwis na to ay alam na yan sa buong mundo, ganyan ang sistema talaga. Ang ginawa lang ng batas na ito ay pinalakas lang at nilinaw lang na kinakailangan talaga silang magbayad ng VAT doon sa mga consumption dito sa Pilipinas ng mga foreign digital service providers na ito. Ayon kay Lumagi, gagawing mas patas ng batas na ito ang laban para sa local DSPs, lalo't malaking halaga ang hindi nakokolekta ng gobyerno dahil sa kawalan ng VAT para sa foreign DSPs, bagay na matagal nang ipinapataw sa kanila ng ibang bansa. Sa bisa ng naturang batas, tinatayang kikita ng nasa 105 bilyong piso ang gobyerno sa susunod na 5 taon. Halaga na para sa Pangulo ay sapat para makapagpatayo ng libu-libong classrooms at rural health units at 1,000 kilometrong farm-to-market roads. Matapang ding idineklara ng Commissioner ang kapangyarihan nilang i-block ang mga DSP na hindi magbabayad ng VAT. Kung hindi naman sila magko-comply, ay may kapangyarihan tayo na i-block ang kanilang website dito or yung kanilang platform. Magiging epektibo ang bagong batas sa susunod na taon matapos ang 70 araw ng paglikha ng revenue regulations at 120 araw ng pagpapatupad nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil naman sa mataas na presyo ng mga bilihin, bahagyang binabaan ng International Monetary Fund ang kanilang economic growth forecast sa Pilipinas ngayong taon at sa susunod na taon. Narito ang buong ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Bahagyang binabaan ng International Monetary Fund ang economic growth forecast nito sa bansa ngayong taon at sa 2025 dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay IMF Mission Chief and Deputy Division Chief Elif Arbatil Saxigard, posibleng lumago ang ekonomiya ng bansa sa 5.8% ngayong 2024. Mas mababa ito ng 0.2% mula sa una nilang forecast na 6% noong Hulyo, na mababa rin sa target growth ng gobyerno sa pagitan ng 6 to 7%. Para sa taong 2025, binabaan din ng IMF ang kanilang forecast sa 6.1% mula sa una nilang projection na 6.2%. Pero sabi ni Saxigard, hindi naman ito ganoon kababa dahil nananatili pa rin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asian region na may malalakas na ekonomiya. Ngunit dahil sa inaasahang pagbagal ng inflation, monetary policy reduction at paglakas ng foreign direct investments, sinabi ng IMF na malaki ang itutulong nito upang makausad ang ekonomiya ng Pilipinas. Gayunpaman, apektado pa rin ang bansa dahil sa economic slowdown ng mga malalaking ekonomiya sa mundo, geopolitical tensions at pabago-bagong presyo ng mga bilihin. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinilalatag naman ng isang senador sa Department of Tourism ang Transition Fund para sa promosyon ng turismo sa Sulu. Kasunod ito ng naging desisyon ng Korte Suprema na naghihiwalay sa Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadbas.
Nanawagan si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Department of Tourism o DOT na maglatag ng Transition Fund at mekanismo para sa promotion ng turismo sa Sulu sa nalalabing bahagi ng taon. Ganon din ang paglilipat ng probinsya sa Zamboanga Peninsula Region o Region 9 magmula sa panukalang budget sa susunod na taon. Itong binigyang tuon ng senador sa pagdinig ng Finance Subcommittee sa panukalang budget para sa DOT at mga ahensya nito para sa taong 2025. Si Tolentino ang nangangalampag sa pamahalaan para lumikha ng Sulu Transition Fund sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Ito'y kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na naghihiwalay sa Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang mga empleyado ng Ministry of Trade, Investment and Tourism sa Sulu ay nawalan na ng trabaho simula pa noong September 15. Bilang tugon kay Tolentino, ibinahagi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na bumuo ng ahensya ng isang technical working group. Binanggit nito ang isang kalintulan na paghahanda ng buuin ang Negros Island Region. Tiniyak ni Frasco na nakapaloob sa mga plano ng pamahalaan ang tourism development para sa Sulu na kinikilala ng administrasyon bilang isang emerging tourism destination. Hinimok din ni Tolentino na pagtuno ng DOT ang lalawigan ng Tawi-Tawi, lalo't kakapasalang sa Senado ang panukala para ideklara ang Sheikh Karim Al Maktoum Day sa nasabing lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Make some noise, Anchors! Double dose na saya at kilig kasi ang pasabog natin ng 7-member global pop group Horizon sa November 3. Kasabay kasi ng kanilang Day Tour Anchor High concert, may ilalabas na bagong kanta ang Lucky 7. Narito ang aking report. Mula boyish to more mature image, yan daw ang dapat abangan sa all-Filipino global pop group Horizon sa ilalabas itong new song kasabay ng kanilang second solo concert sa November 3. Ayon sa MLD Entertainment, naiiba ang upcoming song na ito sa mga naunang nirelease ng grupo dahil this time hip-hop beat at powerful rap lines ang bibida. Sa latest reel nga na in-upload ng Lucky 7 sa Instagram, tila may patikim na agad ito sa kanilang comeback after 3 months na lalong nagpa-excite sa dedicated fans ng grupo na Anchors. Kung matatandaan, last August, inilabas ni Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcos ang kanilang remake ng 70s OPM hit Sumayaw Sumunod na kanila ring pinerform sa ilang music shows sa South Korea. Pinamagatang Day Tour Anchor High ang ikalawang solo concert ng Horizon na nakatakdang ganapin sa Mall of Asia Arena. See you all on November 3! At sa aking pagbabalik, 70-year-old action star na si Jackie Chan nawala ng malay sa gitna ng isang fight scene. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Ugnayan ng bansang Qatar at Pilipinas, mas paiigtingin pa ayon kay PBBM. Sa MBC TV correspondents, international cruise ship muling dadaong sa tourist destination sa Northern Samar. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa overloading ng mga sasakyan. Alamin. Sa MBC TV Sports, GAP Chief Cynthia Carrion, kumpiyansang maipagpapatuloy ang tagumpay ng Philippine Gymnastics. At sa Showbiz Spotted, Jackie Chan nawala ng malay sa gitna ng fight scene para sa isang pelikula. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mas pinaigting ng bansang Qatar at Pilipinas ang ugnayan nito ayon sa napagkasunduan ng dalawang bansa sa kasalukuyang ginaganap na Third Asia Cooperation Dialogue o ACD Summit ngayong araw. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rose Babiera.
Patuloy pang paiigtingin ang ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Qatari Ambassador Ahmed Saad Nasser Abdullah Al Humidi sa pagbisita nito sa Malacanang. Personal na nagpaabot ng imbitasyon si Ambassador Al Humidi kay PBBM para sa Third Asia Cooperation Dialogue o ACD Summit na kasalukuyang ginaganap sa Doha, Qatar. Ang imbitasyong ito ay mula pa sa Emir of Qatar. At bagamat hindi makakadalo ang Pangulo, tinayak naman niya na magpapadala ng kinatawan ang bansa sa nasabing pagpupulong. Dagdag pa ng Pangulo, totoo at tapat ang Pilipinas sa pagpapanatili ng mutually beneficial global cooperation sa bansa. Ang ACD Summit ang kauna-unahang content-wide forum sa Asia na layong itaguyod ang rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapanatili ng bukas na dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kabilang dito. Matatanda ang Abril ng taong ito nang bumisita rin sa bansa ang Emir of Qatar kung saan tinalakay nila ni PBBM ang mga paraan para mas mapaunlad ang ugnayang politikal ng bansa at iba pang mutual concern. Ayon kay Ambassador Al Humidi, produktibo at ikinatuwa raw ng Qatar ang pag-uusap na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagdag na benepisyo at angkop na pagsasanay para sa mga guro sa bansa. Ito ang isinusulong ng Trabaho Party List bilang pagdiriwang ng World Teachers Day dahil ang mga guro umano ang susi sa pagpapalakas ng susunod na henerasyon. Narito ang buong detalye sa report ni Edniel Parosa. Sa pagkilala ng Trabaho Party List sa dedikasyon ng mga guro ngayong World Teachers Day, isusulong ng grupo ang kapakanan ng sektor sa pamamagitan ng karagdagang benepisyo at pagsasanay. Ayon sa Trabaho Party List, isang karangalan ng makasama mga guro sa malagang pagdiriwang na ito, kaya't taos-puso ang pasasalamat nito sa mga sakripisyo at malasakit na ibinubuhos ng teachers upang hubugin ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kinilala ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na edukasyon upang maging handa ang kabataan sa anumang hamon ng mundo, paparito man sa bansa o saan man sa daigdig. Giit ng grupo sa pagpapalakas ng panibagong kurikulum, partikular ng senior high school, dapat simulan ang inisyatibo sa paghahandog ng insentibo, gaya na lamang ng sahod na sapat sa tunay na pangangailangan. Dahil susi ang mga guro sa pagpapalakas ng susunod na henerasyon ng mga manggagawa, dapat umanong lalong itaas ang kanilang moral at motivation sa pamamagitan ng mga training at workshops na maghahandog naman ng career growth sa mga guro. At dahil nagsisilbing ikalawang tahanan ng kabataan ng paaralan, isusulong ng Trabaho Party List na maging job ready ang mga graduate ng SHS at kolehiyo. Binigyang diin ni Attorney Espiritu ang pagtitiyak na akma ang mga kakayahan ng SHS graduates sa mga pangangailangan ng industriya. Sinang-ayunan din niya ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Education Secretary Sani Angara na palakasin ang employability ng mga galing sa SHS. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang muling bumisita sa bansa ang isang international cruise ship upang tunghayan ang ilan sa ipinagmamalaking tourist destination sa Northern Samar. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sa October 30, nakatakdang bumisita dito sa lalawigan ng Northern Samar ang Australian Coral Geographers Expedition Cruise Ship. Ito ay sister company ng Coral Adventure. Meron itong 120 guest capacity ship. Ayon sa report ng provincial government ng Northern Samar, 2 sa 5 na featured destinations sa Eastern Visayas ang bibisitahin. Ang Protected Area Eco Tour, Circuit of Biri at ang La Laguna Mangrove Eco Park na nasa Biri, Larusa, Protected Landscape and Sea Keeps. Ang Biri Islands ay kilala sa rock formation. Samantala, itong La Laguna Mangrove Eco Park ay sa Lapisaris, Northern Samar ay merong 300 hectares na mangroves na magsisilbi ng sanctuary sa iba't ibang wildlife species. Muling ipapakita ng Northern Samar ang ecological at cultural richness. Hindi taunang beses na binisita ang lalawigan ng mga international cruise ship. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadiskubring mga wala ng buhay ang 2 lalaki sa magkaiwalay na probinsya sa Maribeles, Bataan at Subic, Zambales.
Sa ulat ng mga otoridad, unang nadiskubre ang bangkay ng isang di kilalang lalaki na nadiskubre ito sa paligid ng kilometer 0 death marker sa Barangay Poblacion, Maribeles, Bataan, 1:00 na madaling araw. Nadiskubre ito ng isang 17 anyos na binatilyo sa isang kubo na nakahiga itong biktima na wala ng buhay na agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Wala namang palatandaan na may sugat ito na naging biktima na karahasan. Ang biktima ay nakasuot ito ng asul na checkered na sando, shorts na may kulay asul, puti, itim na Hawaiian style at may Polynesian tattoo sa kaliwang balikat na may pangalang Mateo. Sumunod na diskubring patay ang isang 30 anyos na lalaki sa sitio Agusuhin, Barangay Kawag, Subic, Zambales, 1:50 kahapon ng hapon. Kinilala naman ito na si Alan Malawit, Misa, residente ng nasabing barangay. Natagpuan naman itong nakadapa at duguan ng ulo ng isang Totoy Marcy alias Undo sa isang ginibang function hall sa nasabing barangay. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon sa naturang pagkamatay ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 80% ng kapulisan ng Pangasinan i-deploy sa labas ng himpilan ayon sa bagong Provincial Director ng PNP. Bahagi ng kanyang mantra bilang bagong Provincial PNP Director ng Pangasinan, kaya ang 80% deployment ng mga pulis sa lalawigan ang kanyang isasagawa upang ipakalat sa labas ng himpilan. Ito ang sinabi ni Police Colonel Roliper Capocyan, ang bagong Provincial Director, sa isang pulong balitaan. Anya, layunin ng kanyang plano na mapataas pa ang police visibility upang mapababa naman ang crime rate dito sa lalawigan. Aminadong opisyal na isang hamon sa kanya na matapatan ang mahusay na kalidad na pamumuno ni outgoing Police Colonel Jeff Fanged. Ngunit siniguro nito na ipagpapatuloy niyang epektong liderato ni Fanged. Samantala ngayong ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato, matahimik naman at walang naitatalang untoward incident sa buong Pangasinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing na banta sa kaligtasan ang overloading o pagsasakay ng mga pasahero ng higit sa maximum seating capacity ng isang sasakyan. Dahil dito maaaring bumigay ang sasakyan o magdulot pa ng aksidente. Ano kaya ang parusa sa mga driver at operator ng mga sasakyang patuloy na gumagawa nito? Alamin natin sa report ni Rose Babiera. Kung mapapansin sa mga pampublikong sasakyan, nakasulat at nakaimprenta dito ang maximum passenger capacity o yung bilang ng mga pasahero na dapat lulan lamang ng isang sasakyan. Sa pagbili rin ng mga private vehicle, nakauri ang mga ito ayon sa kaya nitong isakay. Mayroong mga 4-seater o 6-seater na sasakyan. Ang mga ito kasi ay tanda na may limitasyon sa pasahero na dapat laman ng isang sasakyan. Ito ang paalala ng otoridad lalo na sa mga bumabiyahe na kolorum. Hindi porkit kasya pa ay isasakay na. Maaari kasi itong magdulot ng aksidente sakaling bumigay o magkaaberya ang isang sasakyan. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling sasakyan na may lampas sa kapasidad na nakatakda rito? Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang sinumang mahuli na sobra sa kapasidad ang laman o overloading ay maaaring patawan ng multa na 5,000 piso para sa unang offense, 10,000 pisong multa naman at 30 araw na mai-impound ang sasakyan para sa second offense, at 15,000 pisong multa at pagkakansela ng Certificate of Public Convenience ang ipapataw sa may sala para sa ikatlong offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Kumpiyansa si Gap Chief Cynthia Carion na may pagpapatuloy nito ang nasimula ni Carlos Yulo na tagumpay pagdating sa Philippine Gymnastics. Sinabi nitong bibigyan nilang pansin ng grassroots para mas mapalakas pa ang sport sa bansa. Ang mga detalye sa report na ito. Pagpapalakas ng grassroots para makalikha ng mas marami pang Carlos Yulo. Yan ang target ni Gymnastics Association of the Philippines Chief Cynthia Carion para sa mga atletang nais sundan ng yapak ng Filipino gymnast at two-time Olympic gold medalist. Grassroots is very, very important, and he started
right now in the grassroots program, I have 100 little boys that want to be like Carlos Yulo. And really, so fortunately, Japan gave us some beautiful equipment, free. So I had another gym for the grassroots alone because the Intramuros gym is for the elite athletes. So I don't want to mix them. But of course, they also want to see Carlos, they want to see how he's training, and they want to copy him. Magugunitang sa murang edad, napansin na agad ang talento ni Kaloy sa gymnastics. At ito na ang nag-udyok sa kanya para magsimulang mag-training sa GAP. Naging malaking tulong ang mga libreng programa ng Philippine Sports Commission para tuluyang pasukin ni Yulo ang naturang sport. At kumpiyansa si Carrion na posibleng maipagpatuloy pa ang tagumpay na nasimula ni Yulo dahil sa nakikita nitong potensyal sa grassroots. They're doing very well. I'm amazed at our grassroots. They're really training daily. When I check on them, I'm shocked that, they're doing so well. So don't worry. I think we're going to continue this program very well as long as we have funding. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad nag-alala ang fans para sa legendary action star na si Jackie Chan. Ito'y makaraang lumabas ng isang video kung saan makikitang bigla itong hinimatay habang nagsushoot ng fight scene para sa isang pelikula. Narito ang aking report. Sa gitna ng kinukuha ng fight scene para sa kanyang new movie, nawala ng malay ang 70-year-old action star na si Jackie Chan. Sa lumabas na behind-the-scenes video ng Panda Plan, ang upcoming movie ng legendary actor, makikita itong hinheadlock ng kanyang kaeksena hanggang sa bigla na lang itong nanghina. Agad namang nagsilapit ang production crew para i-check ang aktor na makikitang clueless sa kung ano ang nangyari. At nang ipaalam ditong nawalan siya ng malay, tila hindi niya ito makapaniwala. Posibleng dahil daw pinipigilan niya ang paghinga habang ginagawang stunt kung kaya't nangyari ito. Matapos niyan, siniguro naman ng Hong Kong-born martial arts actor na ayos ang kanyang lagay at hindi kailangan ng stunt double. At kanila muling ipinagpatuloy ang naiwang eksena. Marami naman ang nag-alala at nagpahayag na sana'y hindi na ito sumasabak sa ganoong klaseng aktingan, lalo na sa kanyang edad. Kung matatandaan last August, nagsilbing torch bearer sa Paris Paralympics ang Karate Kid star na si Jackie Chan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Newell. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Pero syempre, partner, Miss Kay, ngayong araw ay napaka-espesyal dahil ating binabati ng maligayang kaarawan. Sino pa ba ang natatanging prima ballerina ng Pilipinas? Ma'am Liza Makuha Elizalde. Ayun, happy birthday, Mama Liza. Many more birthdays to come. At syempre, nagsiselebrate din ng buong Manila Broadcasting Company sa inyong kaarawan. At kaugnay niyan, meron na lamang din po tayong 83 days, 83 araw bago ang Pasko. Ito po, si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes. Biyernes na pala bukas, di ba? Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.